Wow! Nakakamangha! Yeah! Natuwa si Zobel. Ganyan nga! Hook punch! Yeah! Nakakabingi ang mga sigawan. Nanalong isa pang estudyante ni Denver sa isang round. Pamela, nakakuha ba si Denver ng maraming pera? Kung patuloy na nananalo ang kanyang mga estudyante sa mga laban na to? Napahagik-hik si Pamela na halos hindi niya masagot ang tanong. Tumingin si Zobel sa paligid. Tingnan mo itong mga manunood. Pumasok sila na may dalang tiket. Binabayaran ng mga boksingero, manalo man o matalo. Siyempre, mas madadagdagan pa ang trainer. Diyos ko, Zobel, nakikita ko mga dollar sign sa mga mata mo. Nalaki ang mata ni Krista. Sinadya ni Zobel na bumuntong hininga. Paano ako mag-iipon para magpakasal kung hindi? Anong sinasabi mo? Nagpipigil ng tawa si Zobel at patuloy na umiling. Naging dahilan ng pagtawa rin ni Krista. Susuntukin na sana niya ito, ngunit bigla siyang natigilan nang lumingon siya. Natigilan si Pamela. Napansin niyang mukhang hindi siya okay. Krista, anong meron? Natahimik si Krista habang nakatingin sa isang direksyon. Dahan-dahan siyang umiling na may maputlang muka. Sinundan ni Pamela ang tingin niya. Hindi masyadong malayo sa mga upuan ng manunood. May humahabol sa mga tao patungo sa fire escape. Malabo na naisip ni Pamela na ang taong yun ay mukhang malakas na may malamig na presensya. Sumulyap siya sa kanyang likuran. Nagulat siya. Nang lingunin niya si Krista, parang may naintindihan siya. Noon ay biglang tumayo si Krista. Saan ka pupunta? Hinabol niya si Pamela. Hindi kumibo si Krista, mabilis na tumakbo patungo sa taong yun. Dumaan sila sa fire escape at isang madilim na hallway para makarating sa backstage area ng venue. Humihingal si Pamela. Na magtatanong pa sana siya tungkol dito'y biglang huminto si Krista. Nakatayo ang lalaking yon sa tapat ni Denver sa labas ng changing room. Ang malamig na liwanag ng fluorescent tube ay nagpapaliwanag sa mga nililok na mukha ng mga lalaki. Pareho silang may malakas na presensya na may parehong malamig at malalim na mga tingin. Kaya lang parang mas madilim ang ekspresyon ng mukha ng hindi kilalang lalaki. Darling, bumilis ang tibok ng puso ni Pamela. Hindi mukhang mabait ang lalaki. Bakit siya kilala ni Denver? Tiningnan siya ni Pamela at pagkatapos ay kay Krista. Mahal? Malikot ang tono ng lalaki habang malamig na nakatingin kay Denver. Nagpakasal na kayo? Mukhang maayos ng buhay mo. Nanatili ang tingin ni Denver sa lalaki nang walang sinasabi. Ang lalaki ay tagish, na may galos sa kanyang noo, nakasuot siya ng itim na guwantes. Sa kabila ng mainit na panahon, sa sandaling tumingin siya kay Pamela, nakita niya si Krista na nasa tabi niya. Nagbagong ekspresyon niya noon. Ang iciness sa kanyang mga mata ay pumutok na parang nagyayalong ibabaw ng lawa. Nanatili ang tingin ni Krista sa kanya na parang nakakita ng multo habang nanginginig na parang dahon. Krista, lumapit si Pamela para hawakan ang kamay niya. Ang pagkabigla ng lalaki tumagal lamang ng ilang sandali bago siya nahimasmasan. Masama ang tingin niya kay Denver, sabay ngisip pinitik niya ang abong sigarilyo. Hoy, anong ginagawa mo? Sumigaw si Pamela at tumakbo para ilagay ang sarili sa harapan ng kanyang asawa. Wala akong ginagawa. Nagmukhang malisyosong lalaki. Tanungin mong asawa mo kung paano niya ako pinagsilbihan. Ha? Itinas niyang kanyang mga kamay nang pumitik ako ng abo. Ang kanyang mga palad ang aking ashtray. Ikaw! Ganda, naisip mo bang nagpakasal ka sa isang mabuting lalaki? Pinagmasdan ng lalaki sa Pamela mula ulo hanggang paa. Ang titing-iting nababahala sa kanya. Ang pinakamababa sa mga tag. Siya ay minamalit nung siya ay nasa bilangguan at tinatrato mo siya na parang isang brilyante. Nanunuya ang lalaki. Denver, ang swerte mong hayop ka. Tama na yan, malakas na sigaw ni Pamela. Wala akong pakialam kung sino ka. Ito isang pampublikong espasyo. Kung hindi mo muling igalang ang asawa ko, tatawag ako ng security. Matalim ang tingin ng lalaki. Denver, bakit inutil ka pa rin? Marunong ka lang magtago sa likod ng babae. May mali ba? Si Zobel. Na dumating mamaya ay tumingin sa ilang mga tao. Nawala at pinagpapawisan. Siya ang pinaka nag-aalala kay Krista. Kaya tumabi siya rito. Bago pa siya makalapit ay humakbang na siya sa gilid para makalayo sa kanya. Nagulat si Zobel.
Narinig niya bumuntong hiningang lalaki bago siya umalis. Nataranta si Pamela sa galit habang maingat na tintingnan si Denver kung nasunog siya ng abo ng sigarilyo. Samantalang si Krista ay parang nawala ng kaluluwa. Nang makaalis ang mga lalaki, sinundan ng tingin niya. Maya-maya pa'y kinagat niyang kanyang labit kumaripas ng takbo, patungo sa direksyon na iniwan ng lalaki. Krista! Hindi siya nagawang pigilan ni Zobel, ngunit ang kirot sa kanyang puso ay labis na saktan kaya hindi siya makapagsalita. Hinabol ni Krista ang pasukan ng stadium. Nakita niya isang dosenang mamahaling sasakyan na nagmamadaling dumaan mula sa malayo. At 10-10 lalaking nakaitim ang nakahanay sa magkabilang gilid. May nagbukas ng pinto ng unang sasakyan para sa lalaki. Lumingon sa likod ng lalaki bago siya pumasok sa sasakyan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Krista habang nanginginig siyang sumigaw. Thomas Silva! Lumingon ng mga bodyguard sa kanya nakatingin sa bantay. Natiisod si Krista ngunit ang sumalubong sa kanya ay walang kibo na mga salita ni Thomas. Hindi kita kilala. Huwag ka nang lalapit sa akin. May matinig na tunog sa tenga ni Krista. Ano sinabi mo? Hindi na umulit ang lalaki bagkus ay niyuko niya ang kanyang ulo para makapasok sa sasakyan. Ang fleet ng mga sasakyan ay dahan-dahang umalis. Naiwan si Krista sa lugar na nanlalabo ang kanyang paningin sa pamamagitan ng kanyang mga luha habang ang kanyang puso'y sumasakit na parang naputol. Nang malapit nang umalis ang huling sasakyan, bigla siyang tumakbo at sumigaw habang tumatakbo. Thomas! Bumalik ka! Thomas Silva, lalaki ka ba? Sabi mo alagaan mo ko habang buhay. Nakalimutan mo na ba? Thomas Silva! Nakaupo ng tuwid na parang estatwa ang lalaking nasa sasakyan. Ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod ay nakabalot sa kanyang mga kamao, sa kanyang mga kuko na tumutusok sa kanyang mga palad. Ang masayang maingay na pag-iyak ni Krista ay napawi sa hangin, ngunit mas malinaw ang kanyang puso kaysa dati. Nanggangalit siya ng ngipin kahit na siya ay nanginginig. Kailangan niyang panatilihin ng isang walang pakialam na tingin. Thomas, makikipagkita sa'yo sila Hayden at Leo ngayong gabi sa V8. Sige. Dadagdagan ko mga tauhang nagbabantay sa labas. Kahit natambangan tayo ng mga pulis, maaari kang umalis sa likod. Tumango si Thomas. Tom, tungkol kay Miss Griffin. Talaga bang? Hindi ko kilala ang babaeng yun. Ilang beses ko bang kailangang ulitin ang sinabi ko? Naiintindihan ko. Ibinaba ng kanyang tauhan ng kanyang ulo at hindi siya nangahas na magtanong pa. Gusto mo bang imbestigahan si Denver? Kumunot ang noon ni Thomas nung nakita niya si Denver kanina. Parang may mali. Madalas nila siyang binugbog noong sila ay nasa kulungan. Ngunit nagulat siya sa makapangyarihan at malamig na presensya nang makita niya si Denver. Nagpakasal din siya? Kahit sinong babaeng may matinong pag-iisip ay iiwasan siya. Sinong maglalakas loob na pakasalan siya? Mag-ingat ka kapag nag-iimbestiga ka. Nagsindi ng sigarilyo si Thomas at bumuga ng mahabang hininga. Tom, parang malapit ang asawa niya kay Miss Griffin. Gusto mo ba? Mag-imbestiga din kayo tungkol sa asawa niya. Mabangis ang tingin ni Thomas. Gusto kong malaman kung sinong babae kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Ipinaghanda ni Pamela ang paliguan para kay Denver na umuwi sila sa gabi. Kaya kinuha niya ito habang minamasahe siya mula sa gilid ng bathtub. Hindi na kailangan. Ngumiti ng mahina si Denver. Matulog ka na, susunod ako pagkatapos ko dito. Hindi ako pagod. Tumingin si Pamela sa kanya, ang maliliit na kamay nito'y tumatakbo sa kanyang matigas ang ulo. May bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Denver. Huminga ng malalim si Denver at tumingin sa kanya. Kulay rosas ang mukha ni Pamela. May lang stray hair siya na nakasabit sa gilid ng mukha niya at mukhang kaibig-ibig. Gusto niya talagang hilahin siya sa tub. Gumisi si Denver, hahawakan na sana niyang kanyang pulso. Nang pigilan siya ng pangungusap ni Pamela. Huwag kang masyadong mag-alala. Mapaglarong umisi si Pamela at patuloy na minamasahe ang kanyang braso. Agad na tumahimik si Denver at lumuhod sa tabi ng bathtub. Hinayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Eto lang bang iniisip mo? Naisip ni Denver na hindi siya katulad ng ibang lalaki. Naisip lang niya ito nang kaharap niya si Pamela. Maraming bagay ang iniisip ng mga lalaki. Maliit na bahagi lang yun ng buhay. Maraming bagay? Napatingin si Pamela sa kanya tulad ng ano? Tulad ng kung paano sakta ng isang taong mahal mo. Anong ibig mo sabihin? Sa tingin ko mahirap lang si Krista. Lumambot ang tono ni Pamela. Nakita mo rin ngayon? Ang lalaking yun, halatang kilala siya at sinabi niya sa akin na nagkaroon siya ng childhood sweetheart.
Ngunit naghiwalay sila dahil sa ilang kadahilanan. Akala ko namatay na siya noon, hindi ko inaasahan. Pinikit ni Denver ang kanyang mga mata. Siya ang ex-boyfriend ni Krista? Siguro, tumango si Pamela at nalilitong tumingin sa kanya. Darling, hindi mo ba siya kilala? Pero bakit ka kinakausap na lalaki ng ganon? Nag-away ba kayo dati? Tumigil si Denver, nagdilim ang kanyang tingin. Matagal na nakalipas, hindi ko rin inaasahan na makikilala ko siya doon. Ano nangyari sa inyong dalawa? Sasabihin ko sa'yo sa susunod. Pilit siyang umiti at tinapik ang ulo niya. Mahabang araw din ito para sa'yo. Magpahinga ka, sandali lang ako. Iniligay ni Pamela ang tuwalya at malinis na damit sa gilid at masunuring lumabas ng banyo. Kinuha ni Denver ang kanyang telepono at nagdial ng numero. Nagtanong sa mahinang boses. Nasa iyo ba ang hinihingi ko? Ipinadala ko ng impormasyon sa iyong email. Si Thomas Silva ba talagang lalaking yun? Oo, sagot ni Regan. Kapag umayon ang lahat sa inaasahan natin, iimbestigahan ka rin ni Thomas at maging si Miss Pamela. Kinalulungkot ko na hindi mo na maitatago kung sino ka talaga. Hindi kumibo si Denver, ngunit mas lalong lumakas ang kanyang paghinga. Tumunog ang kanyang telepono nang dumating ang email. Nag-browse siya ng impormasyon, gaya ng inaasahan. May sama ng loob si Thomas sa totoong si Denver. Nagsasalita pa si Regan, sir. Nakulong si Thomas dahil sa sinadya niya sinaktan ng isang tao noong 18 pa siya. Nasentensyahan siya ng 10 taon, ngunit nakalabas ng 2 taon na mas maaga dahil sa kanyang napakagandang pag-uugali doon. Magandang kanyang ginawa sa Diyanggasas nitong 2 taon, pinamunuan niyang ilang malalaking grupo. May mga sabi-sabi rin na umahon siya sa kinaroroonan niya sa pamamagitan ng pag-uudyok sa ilang mga boss at pag-aalis sa kanila sa dilim. Nakakunot ang noo ni Denver habang hinihimas ang kanyang mga temps. Si Thomas ay may ilang mga bar at club sa ilalim niya ngayon, ngunit ang mga yun ay front lamang. Punong-puno siya ng mga iligal, tinanong niya sa mahinang boses. Anong lagay niya sa bilangguan? Umubo si Regan. Siya ang pinuno doon, sinasabi ng mga kriminal ay niraranggo din. Ang mga taon tulad ni Thomas na nakulong dahil sa pagpatay o pananakit ng mga tao ay mas mataas at ginagalang ibang mga bilanggo. Tungkol sa mga namamantalang babae na tulad ni Denver. Silang higit na minamaliit doon. Ano? Nagulat si Maddox na lalaking ginagaya niya talagang ganoon. Hindi ba't sinabi ng mga tao ng lalaking yun isang maliit na tag na mahilig makipag-away? Tumawa ng mahina sa Regan. Mr. M, paano ang isang regular na tag ay nakakapasok at nakakalabas ng kulungan ng napakadalas? Nagsalubong ang mga kilay ni Maddox. At lalong lumakas ang pagpintig ng kanyang mga sentido. Si Denver ay isang recidivist. Sinasabi ng pinakabatang babae na sinaktan niya ay 16 taong gulang pa lamang. Huminga ng malalim si Maddox at bumuntong hininga. Nakakadiri, hindi lang si Thomas, maging siya'y mababa ang tingin sa isang lalaking tulad nito. Buti na lang at patay na si Denver. Sir, mas mabuting layuan mo si Thomas. Siya'y medyo may impluwensya ngayon. Hindi kasing dami ng mga Crawford, ngunit siya'y nasa mga gang. Hindi sila naglalaro sa parehong larangan tulad ng ginagawa namin. Kapag naintindihan ko, alam niya sasabihin ni Regan. Kung dumating si Thomas na naghahanap ng gulo sa kanya dahil sa dating paghamak at pagkamuhi ng una kay Denver. Magiging madali para sa kanya na malaman na hindi siya si Denver. Walang ibang kinatatakutan si Maddox kung hindi malaman ito ni Pamela. Malalaman niya na si Maddox Crawford. Ngunit gusto niya maglaan ng oras at ipaliwanag ito sa kanya. Ibinaba ni Maddox ang tawag at nagpatuyo ng tuwalya bago siya lumabas. Natutulog na si Pamela, nakaharap sa kama. Nakabukaka ang kanyang mga braso habang ang isang paa ay nakabaluktot, ang isa ay nakatuwid. Inukupan niya ang buong kama. Ngumiti si Maddox. Hindi maganda ang postura ng pagtulog ng kanyang asawa. Ngunit nagustuhan niya to. Tumabi siya at sinil ng halik sa noo. Niyakap siya nito bago lumabas sa sala. Ang pagkuha ng lupa ng Crawford Group sa kanluran ng Centralis ay kalahati pa lamang ang natapos. Kinailangan niyang gumawa ng paraan para makuha ang pondo ni Milorian para magkatrabaho ang magkabilang panig sa proyekto. Kaya lang, laging may bantay ang matanda tungkol sa lolo ni Maddox at tumangging makipag-collaborate ng madali. Kinurot ni Maddox ang pagitan ng kanyang mga kilay at binuksan ng laptop para ipagpatuloy ang pagdraft ng kanyang proposal na makita niya si Pamela na nakatingin sa kanya mula sa pintuan ng kwarto.
Mahal, anong ginagawa mo? Napahinto si Maddox sa tahimik na sinarang laptop. Hindi ako makatulog kaya bumangon ako para magbasa ng ilang balita. Gabi na, may balita ba? Ilang lumang balita. Nag-browse lang ako dahil nababagot ako. Tumango si Pamela, inaantok pa rin siya. At niyakap niya si Denver. Habang hawak siya ni Maddox, dinidiin niyang ilong nito sa mahaba nitong buhok. Naaliw sa mabangong amoy nito. Huminga siya ng malalim para pigilan ang pagnanasa niya. Ang mga mahalay na pag-iisip na ito ay nagiging mas madalas sa mga araw na ito. Masungit ang boses ni Pamela. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Kinausap ako ng tatay ko. Pinapatrabaho ako sa Murphy Group. Sinabi niya na babayaran niya ako ng 3 beses na mas mataas kaysa sa kung ano ang gagawin ko dito. Kaya hindi ko kailangan mag-alala tungkol sa mga bayad sa medical ni nanay. Kumunot ang noon ni Maddox na may madilim na ningning sa kanyang mga mata. Ang matandang tusong Soro na si Wilson na hindi kailanman magkakaroon ng magandang intensyon. At ano sa tingin mo? Ako? Napangiti si Pamela. He's never acted like a father to me. Not even once all this while. Hindi ba't kakaiba na bigla niya akong hiniling na magtrabaho sa Murphy Group? Unti-unti nabura ang pagkunot ng noo ni Maddox habang nakangiti. Alam niyang matalino ang asawa niya. Hindi siya madaling malinlang o mabulag ng tinatawag na familial ties. Ang pinakagusto ng tatay ko ay hindi gaanong kapangyarihan niya. Nagpatuloy si Pamela. Si Juliana hindi na masyadong masunurin dati at siya'y may bantay dahil dito. Ang pagtatanong sa akin na bumalik ngayon ay isang babala lamang kay Juliana para malaman niyang may isa pang anak na babae bukod sa kanya. Pinulot ni Pamela ang sarili at pinatong ang kanyang baba sa kanyang mga tuhod. Nagniningning ang kanyang malalaking mata. Gusto niyang mapanood kami mag-away, kami ni Juliana. Ha? Gusto niya lang akong gamitin para mabantayan si Juliana? Natigilan si Maddox bago siya tumawa. Talaga? Napatingin si Pamela sa kanya. Darling, sa tingin mo ba'y nakakatakot ako dahil lumaki ako sa isang masamang ama? Hindi. Umiling si Maddox na may malumanay na ekspresyon. Hindi ka isang hangal na maliit na kuneho. Malalim ang tono ni Maddox, nangangahulugan din ito na kaya mong protektahan ang iyong sarili. Sa ganitong paraan, kahit nawala ako sa tabi mo balang araw, mabubuhay ka ng maayos. Pinag-isipan ni Pamela ang kanyang mga salita at biglang nakitang mali ang mga to. Honey, anong sabi mo? Galit niyang hinawakan ang kamay nito at tinitigan siya. Anong ibig mo sabihin? Ikaw ba? Iiwan mo ba ako? Naramdaman ni Maddox ang pagpisil ng kanyang puso at pilit na ngumiti. Napansin ni Pamela ang pulang tali sa kanyang pulso. Naniniwala ka talaga sa sinabi ng lola niya? Ang tanong niya, dinilaan ni Maddox ang kanyang mga labi. Hindi alam ko anong sasabihin. Ang isyu sa pagitan nila ay lalabas balang araw tulad ng iceberg na nakatago sa ilalim ng tubig. Gagawin niya ang lahat para mapanitili itong ligtas, ngunit hindi siya nangahas na mangako na kaya pa rin niya itong yakapin tulad ng ginawa niya ngayon. Sinasabi ko lang kung napangiti si Maddox. Hindi ba sinabi ng matandang babae na magkakahiwalay tayo? Pero sinabi rin niya na magiging masaya tayo sa huli. Doon naiiba si Pamela. Siya ay tulad ng isang sunflower. Palaging nakikitang maliwanag na bahagi. Oo, magiging masaya tayo. Hinaplos niyang ulo niya sabay ngiti. Tama na to, hindi pa pinag-usapan natin ang tungkol sa Murphy Group? Gusto kong malaman ang iyong huling desisyon. Nakatagilid ang ulo ni Pamela, makikitang kawalan ng interes sa kanyang magandang mukha. Ang desisyon ko ay, tumanggi ako. Walang pag-aalinlangan niyang sabi. Medyo hindi inaasahan ni Maddox ang sagot niya. Ngunit gusto niyang malaman kung anong iniisip ng kanyang asawa. Lumaki ako sa isang abnormal na pamilya. Pumatong si Pamela sa kanya't dahan-dahang sinabing, ang aking amay walang pagmamahal, walang malinaw na pag-iisip si nanay at kailangan kong alagaan ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Kinailangan ko ring tiisin ng pambubuli at panlalait ni na Jasmine at Juliana. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong dinala sa akin ng mga Murphy. Ang pamilyang ito'y hindi kailanman nagbigay sa akin ng pagmamahal. Hindi na rin ako kailangan mag-ambag sa mga Murphy. Napatingin si Pamela sa kanya. Ako ng asawa mo, ako si Mrs. Stewart. Hindi na ako kamag-anak ng mga Murphy. At saka hindi malinis ang intensyon ng tatay ko sa paghiling sa akin na bumalik. Ayaw ko maging chess piece niya. Darling, pinulupot ni Pamela ang kanyang mga braso sa kanyang bewang. Gusto ko lang mag-enjoy tayong dalawa sa buhay natin nang walang iniisip na iba. Hinagod ni Maddox ang likod niya. Naintindihan niyang asawa, isang bata na na-trauma at lumaki sa isang abnormal na pamilya. Ang Crawfords ay mukhang mayaman at maganda sa labas. Ngunit hindi ito eksaktong isang normal na pamilya.
Ayaw ni Maddox na maagrabyado si Pamela, ngunit kailangan niya matutong sumayaw sa mga lobo. Ito ang batas ng kaligtasan. Marahan siyang bumuntong hininga at sinabi sa kanya, "Pamela, hindi ganun ang iniisip ko." "Ano? Naiintindihan ko na wala ka nang gustong gawin sa mga Murphy. Ngunit hindi mo mababagong katotohanan na nakatali ka sa kanila sa buong buhay. Ito ay isang katotohanan na kayo may kaugnayan sa dugo at hindi ito nawawala dahil lamang sa pinutol mong pakikipag-ugnayan sa kanila." Biglang lumamlam ang mga mata ni Pamela. "Naisip mo bang nanay mo?" Napakagatlabi si Pamela, hinaplos na magaspang na mga daliri ni Maddox ang pisngi niya. Malalim at nakatuon ang tingin nito. "Sabi mo, pinilit ni Wilson Murphy ang nanay mo noon at ipinanganak ka. Nagdulot din ito ng psychiatric na kondisyon ng iyong ina. Kaya ang kanyang pagpasok sa mental health hospital, ito ay dahil kay Wilson Murphy. Pero napakatagal na noon at hindi na mabibilang ang mga pinaghirapan ng nanay mo. Ikaw na may dugo ng mga Murphy, hindi na mababago. Ang magagawa mo ngayon ay bawiin ang nararapat sa iyo. Kailangan mo humingi ng hustisya para sa iyong ina." Gulat na napatingin sa kanya si Pamela. Nagsuot siya ng komplikadong ekspresyon na may mga bakas ng pagkagulat. Walang sino man na nagsabi sa kanya ng mga ito at hindi niya naisip ang tungkol dito. Siya ay nabubuhay sa kanyang kagalakan at nakalimutan mga pinagdaanan ng kanyang ina. Naramdaman ni Pamela ang isang mainit na luha sa kanyang mga mata habang siya nagtago sa kanyang yakap. Ito ang naging ugali niya. Sa tuwing nagiging emotional siya, yumayakap siya sa mga bisig nito. Ang mainit at matibay na dibdib ng lalaki ang kanyang pinakamahusay na kanlungan na nagbibigay sa kanya ng napakalaking pakiramdam ng seguridad. May hina niyang tinanong, "Mahal, dapat ko bang labanin si Juliana para sa mga ari-arian ng pamilya?" "Hindi yun ang layunin mo." Mahinang sagot ni Maddox. "Ang iyong layunin ay turuan ng leksyon ng mga nananakit sa'yo." Natahimik saglit ang dalaga. Pagkatapos noon, desidido itong tumingin sa kanya at tumango. Naintindihan ko." Natigilan si Maddox. Sa kabila noon, ang kislap ng mga mata ni Pamela ay nagsabi sa kanya na alam niyang gagawin. Tinignan niya ito ng marahan na may pagsang-ayon. Siya ay matalino, malakas. Siya ay may malambot, ngunit malakas na puso. Nababanat na determinasyon at isang mabait, ngunit malinaw na limitasyon. Tamang sinabi ng matandang babae. Siyempre, ang isang babaeng tulad nito ay may tadhana ng isang empress. At ang lalaking tatabi sa reyna sa hinaharap ay kailangan siya, ang tagapagmana ng impyerno ng Crawford. Ngumiti si Maddox. Inakay siya pabalik sa kwarto sa pamamagitan ng kanyang kamay at matyagang ibinalik ang kanyang pagtulog. Pagkalipas ng ilang araw, hiniling ni Hinaro na makipagkita kay Maddox sa rooftop ng gusali ng Regalia upang sabihin sa kanya tungkol sa lupain sa kanluran ng Centrolis. Lalong nagdilim ang ningning ni Maddox. Habang nanginginig ang kanyang mga daliri, halos mabali niyang tabako sa kanyang kamay. Mabilis na umubos si Franco para pigilan si Hinaro. "Baliw talaga si Tito Nicolo," singhal ni Maddox. "Naglakas loob siyang magsulsul sa mga tao ng aking lolo." Ang puwersa ng lolo ni Maddox sa inay nasa Ricos at Milorian. Ang 5 nangungunang institusyon sa pananalapi sa Chaseland na pinamahalaan ni Maddox ay tinatag din sa suporta ng pamilya ng kanyang lolo sa ina. Tungkol naman kay Nicolo, patuloy siyang nakikipagsabuatan sa Chaseland kamakailan. Ang paghanga sa kanya ng lolo sa ina ni Maddox ay nagdulot ng kawalang kasiyahan mula sa mga direktang inapo ng pamilya. Ang tiyuhin ni Maddox sa panig ng kanyang ina, lalo na hinamak ito sa pag-aakalang ibinigay ng kanyang ama ang lahat ng mga benepisyo sa isang taong hindi kapareho ng pangalan ng pamilya sa kanila. Ginamit ito ni Nicolo bilang pag-udyok at ang tiyuhin ni Maddox sa inay nagtrabaho mula sa loob na nakakagambala sa pondo mula sa Milorian. Habang humahabang lupain sa kanluran ng Centrolis, sa huli magiging kay Nicolo. Hindi mo naman talaga kailangan mag-alala." Napatahimik si Franco. "Walang gaanong perang Tito Nicolo mo. Ang kanlurang suburb ay hindi isang pie na makakagat lang. Ang isang maling galaw ay talagang magdudulot sa kanya ng pinsala. Kailangan lang nating maghintay at mag-obserba." Tumango si Maddox. Opinyon ni Franco naisip din niya. Ang magagawa nila ngayon ay tumugon lamang sa mga pagbabago. Ngumiti si Henaro ay inibang topic. "Tama, sa tingin ko'y matapang at determinado si sis-in-law. Nakatulad mo ngayon.
Nabalitaan ko na nag-resign siya sa Bowfest. Talagang ginawa niya yon? Tumingin si Maddox sa kanya, sumilay ang sangiti sa kanyang mabagsik na muka. Bakit siya nag-resign? Naguguluhan si Franco. Hindi ba't direktor na siya doon? Minamalit mo ang sis-in-law natin, sabi ni Hinaro. Anong halaga ng isang direktor? Narinig ko nakipag-usap si Pamela kay Wilson Murphy at humingi ng mga bahagi ng Murphy Group at pumwesto sa Board of Directors. Pumayag talaga si Wilson. Nanlaki ang mga mata ni Franco sa hindi makapaniwalang si Maddox naman ay nakangiti lang. Talagang ginawa niya yun? Tila hindi na sayang tinuro nito sa kanya noong gabing yun. Sige, mauna na kayo. Uuwi na ako. Tumayo si Maddox at nag-inat bago siya bumaba. Ganun kaaga? Isang mahinang ugong ang sinagot niya tumalikod na may hagulhol. Dapat akong bumalik at magluto para sa aking asawa upang ipagdiwang ang pagsali sa Board of Directors. Halos malaglag ang panga ni Hinaro at Franco. Marunong magluto si Mr. M. Crawford. Sa kabila nun, hindi na nakalayo si Maddox nang tumalikod ulit siya at sinabi kay Hinaro, yung totoo, sabihin mo sa kusina na maghanda ng ilang pagkain. Iuwi ko yung mga yon. Halos magtamo na internal injury ang dalawang lalaki dahil sa pagpipigil ng kanilang mga tawa. Nanatiling blankong mukha ni Maddox at pumasok sa elevator. Pagbaba ng elevator sa lobby sa unang palapag, naramdaman niyang isang pares ng matalim na mata na nakatingin sa kanya mula sa kanyang likuran. Pinilig niya ang kanyang ulo, ngunit ang lahat ay tulad ng dati. Kumunot ang noo niya, namuo ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Isang aninong sumilay sa kanyang harapan nang siya ay uusad na. Ha, mukha ang galing mo ha. Kayang-kaya mo talagang pumunta sa ganitong lugar? Ang mukha sa ilalim ng itim na baseball cap ay isang nakakatakot na mukha. Ang nakangising mga matay may bahid ng kaunting pagmamataas at paghamak. Huminto muna si Maddox bago bumati ng diretsong mukha. Mr. Silva? Ano? Nagulat si Thomas, nanunuya. Tama bang narinig ko? Tinatawag mo ko Mr. Silva? Ngumiti si Maddox, malalim at walang kibong tingin. Kinakabahan si Thomas at nakaramdam din siya ng kakaiba dito. Siguro nakalimutan mo na kung ano itsura mo noong una mo akong inaasar ha? Tinapik niya ang balikat ni Maddox. Sir, itigo mo na pag-arte na parang isang sibilisadong tao ngayon. Nang dumampi ang kamay ni Thomas sa balikat ni Maddox, hinawakan kagad ng huli ang kanyang pulso. Naggulat si Thomas ngunit natiling tuwid ang mukha. Gusto niyang tanggalin ang kamay niya ngunit pinigilan ni Maddox ang paghawak sa kanya. Hindi siya pinayagang kumilos. Denver, ang sabi niya, anong gusto mo? Napangisi si Maddox at pinipilipit niya ang braso ni Thomas. Pulang-pulang mukha ni Thomas dahil sa kirot na lumaganap. Mamamatay taong kanyang mga mata habang nakatitig kay Maddox. Mr. Silva, please mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Di ni Maddox ang bawat salita. Kahit gaano ako kawalang kwenta, it's in the past. Narinig mo na siguro kung paano nagbabago mga tao sa paglipas ng panahon, di ba? Denver Stewart, tumigil ka na sa paglapit sa akin para gumawa ng gulo. Huwag mo kong sisihin sa paglalarong ginagawa mo. Ang bawat salita'y napakalakas at nangingibabaw na hindi mapigilan ni Thomas na maalarma. Binitawan siya ni Maddox at nginisihan. Ang talas ng titig nito'y tumatago sa kanya habang pinagmamasdan niyang umalis si Maddox. Saglit siyang natigilan bago tila mas masungit ang peklat sa kanyang mga mata. Tom, dumating ang kanyang tauhan. Ano natuklasan niyo? May utang si Denver sa pagsusugal ng isang taon at nilabag niyang mga patakaran. Sinasabi na siya ay, pinatay na. Nagulat si Thomas, tama bang impormasyon? Hindi ako sigurado, nagtanong-tanong ako. Ang ilan ay nagsabi na siya patay na, ang ilan ay nagsabi ng kanyang daliri tinadtad. At siya'y tinapon sa labas ng janggasas. Ngunit sa palagay ko hindi mataas ang posibilidad na siya ay buhay. Seryosong itsura ni Thomas. Tumayo siya ng matangkad at diretso sa harapan niya. Sa kabila nito, sinong lalaking yun kung hindi siya si Denver? Ituloy mong pag-iimbestiga. Malamig na utos ni Thomas. Maging alerto kayo, huwag kayong gagawa ng ibang gulo. Nakatayo si Pamela sa labas na maliwanag na silid ng pagpupulong. Ang simple at eleganteng dark-colored na business suit ay nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Huminga siya ng malalim at pumasok. Bagamat handa siya sa pag-iisip, nawalan pa rin siya ng lakas ng loob na humarap sa napakaraming mapanghusgang tingin. Etong isa pang anak na babae ng direktor, tama ba? Yung illegitimate daughter? Shh, hindi mo pwedeng sabihin yan. Sinong makakahula kung anong iniisip ni Mr. Murphy? Maaaring siya hindi lihitimo ngayon, ngunit maaari niyang patakbuhin ang negosyo ng pamilya sa hinaharap.
Ibig bang sabihin ay tuluyan ang nawala ng karapatan si Miss Juliana? Mahirap sabihin. Galit na galit si Mr. Murphy nang dayain siya sa huling pagkakataon. Ibig ko sabihin, paanong ganung utak na namamahala sa isang malaking grupo na tulad nito? Narinig ni Pamela ang lahat ng pabulong na komento at pilit na pinipigilan ng mga ito. Sinabi sa kanya noon ni Denver. Ano man ang nangyari, kailangan niyang tumugon ng may kalmado. Kung mas mahinahon siya, mas mahusay siyang makakaisip ng solusyon. Ang isa'y madaling nawala ang kanilang cool kapag sila nagpapanik. Minsang naisip niyang kanyang asawa, napangiti siya ng bahagya at nakaramdam siya ng pagka-relax. Nagsimula ang board meeting, gaya na nakatakda, si Wilson ay gumawa ng maikling pagpapakalala kay Pamela. Sa pulong at itinalaga ang kanyang kaukulang tungkulin. Tahimik na nanonood ang mga shareholder. Kahit na sila'y nag-aalinlangan, nanatili sila sa harapan upang salubungin si Pamela. Nang matapos ang pagpupulong at umalis na lahat, naghanda ni si Pamela at sumunod sa likuran. Handa na maging pamilyar sa kanyang kapaligiran sa pagtatrabaho. Nang makarating siya sa lobby sa unang palapag na puno ng mga tao, narinig niya may tumawag sa kanya mula sa likuran. Pamela! Nung sandaling lumingon siya, blankong kanyang isip habang hawak ang kanyang pisnging pumipintig. Parang ang mundo'y nahulog sa isang vacuum na may hindi mabilang na mga titig na sinanay sa kanya. Tumingala siya at nakita niya si Juliana na nakatayo sa kanyang harapan at nakatitig sa kanya na parang lalamunin siya ng buhay. Puta ka! Nagtaas siya ng boses para insultuhin si Pamela. Umarte ka na parang hindi ka interesado sa mga ari-arian ng mga Murphy. At sa wakas pinakita mo ng yung tunay na kulay. Pareho kayo ng walang hiyang nanay mo. Mga puta! Juliana, bahagyang nanginig si Pamela. Itigil mo ng mga akusasyon mo. Hindi ako kailanman naging interesado sa kayamanan ng mga Murphy. Ngunit tiniling sa akin ng chairman na pumunta dito ngayon. Nakipagtalo ka sa mga board kung kaya mo. Anong karapatan mo magtaas ng boses dito? Sinusubukan mo akong pigilan gamit ni Dad. Ponyeta ka, huwag mo isipin na hindi ko alam kung paano mo siya pinilit. Ay, oo. Humarap si Juliana sa karamihan at ninisihan. Wala kayong idea kung anong asawa ni Miss Murphy, hindi ba? Siya isang kasumpa-sumpang kriminal. Karaniwan sa kanya mga away at kulungan. Naikuyom ni Pamela ang kanyang mga kamao para umakyat lahat ng dugo niya sa ulo niya. Pero ang baby sister kong ito ay mahilig magpulot ng basura. Kahit gaano kainutil ang lalaki niya, gusto niyang bigyan siya ng pera para panggastos. Napasigaw si Juliana. Ha? Bakit Pamela? Gustong-gusto mo siya? Sinadya niyang lakasan ng kanyang boses para marinig ito ng lahat ng tao sa lobby. Namula si Pamela, ang mga komento sa paligid niya ay parang mga blades na pumuputol sa kanya. Ang mapang-asar at mapang-asar na mga tingin ay parang mga yelong bumabagsak sa kanya. Kinagat niyang kanyang mga labit sa nalubong ang masamang mga mata ni Juliana. Kasabay nito, naabutan niya si Wilson na bumababa sa gilid ng kanyang mga mata. Tumigil si Pamela at huminga ng malalim para pilitin ang sarili na manatiling kalmado. Mahina niya sabi, Juliana, ayusin mo ugali mo, hindi magandang magsalita ng ganito sa kumpanya. Nag-cross arms si Juliana at nilibot ang mga mata kay Pamela. Oh, nag-aalala ka ba tungkol dito? Nag-aalala lang ako na maapektuhan tayo nito, ang mga Murphy. Sinadyang bigyan diin ni Pamela ang salitang tayo. Si Wilson ay isang egoistic na tao, gaano man magkahiwalay ang kanyang pamilya. Pinagbawalan niya silang maging biro sa mga tagalabas. Si Juliana ay walang duda na naguhukay ng kanyang sariling libingan.